Eto na nga yung pangatlong araw namin sa paggagawa dito sa pinapangarap naming bangka. Eto pala para sa dugtungan ng drum ang ginawa namin ngayon at nagpatabas na kami ng kahoy para ilalagay namin sa gitna na magiging pamakuan ng drum. Ikinalga na nga namin ito mga kahoy namin na malalapad dahil ipapahati namin ito dahil ito yung gagamitin namin para sa pagitan ng mga drum at ito namang mahaba ay gagamitin namin sa gitna na magiging pamakuan. Gaya nga ng dati, tricycle yung gagamitin namin ngayon at medyo maganda-ganda na ito ikarga dahil magaan na. Sobrang gaan pala nitong kahoy na anunang kung tawagin dito sa amin. Hindi lang ito basta magaan dahil matibay din ito. Isa pala itong kahoy na magandang gawing unayan ng bangka. Bukod sa napakagaan kaya ito pinili namin para sobrang lutang talaga ng bangka. Medyo marami-rami palang kahoy yung magagamit namin dito sa ginagawa naming bangkang drum kaya kailangan talaga magaan ng kahoy para malutang ito. Dito lang pala kami nagpatabas ng kahoy malapit dito sa amin at ito yung pinakang sentro ng barangay namin. Sobrang ganda talaga dito magpatabas kaya dito kami nagpatabas dahil nung nakaraan nagpatabas ako ng konti lang ang kahoy, hindi na to nagpabayad. Maraming salamat pala sa owner nito. Kung gusto niyo magpagawa ng furniture ay gumagawa sila dito. Bale, ito na pala yung lalagay namin sa gitna ng bangka. Ito naman yung gagamitin namin para sa pagitan ng drum. Medyo mabilis lang pala yung pagpapatapos namin dito ng mga kahoy dahil hindi naman kami umabot dito ng 1 oras. Medyo natagalan lang kami dito dahil hindi nila makompute kung magkano yung babayaran namin dahil wala dito yung may-ari. Ganito pala yung mga ginagawa nila dito at bumubuo nga sila ngayon ng pinto na para sa CR. Sobrang nakakatuwa nga dahil isa sa manggagawa dito ay isa palang viewers natin at nakikita yung magawa natin ng bangka. Sobrang nakakatuwa na may mga taong nakakakilala sa amin lalo na sa pagbuo namin nitong pinapangarap namin ng bangkang drum. So ayun, nakauwi na kami sa bahay at nabayaran na namin ang pagpapatabas nitong kahoy. Hindi na nila kinumpute at nagbayad lang kami ng 200 pesos kahit ganito karami yung pinatabas naming kahoy. Meron nga nagsasabi bakit daw ang tagal namin makabuo sa ginagawa naming bangka. Ang totoo niyan, hindi talaga namin mapagpukusan ang paggagawa nito dahil meron pa kaming maraming gawain. Pero kung tuloy-tuloy talaga ang paggawa namin sa buong araw, malaki na talaga ang magagawa namin dito sa ginagawa naming bangka. Meron nga nagtatanong na isang viewers kung magkano daw yung budget namin sa paggawa nitong project namin na drum boat. Ang totoo niyan, hindi pa namin alam dahil una pa lang namin itong bubuuhin na bangka. Ganito pala ang magiging itsura ng kahoy na ilalagay namin sa pagitan ng dalawang drum at binabawasan namin yung kanto sa bandang ilalim para lumapat talaga yung drum. Magbabawas pa pala kami dito sa kahoy na nasa gitna para bumaon ito magiging pagitan ng drum at pumantay ito sila sa ilalim. Hindi kasi pwedeng hindi ito pantay sa ilalim dahil hindi lalapat na maganda itong drum. Hindi pa talaga gaanong pansin sa ngayon yung mga nagawa namin pero pag napex na namin itong kahoy na magiging pagitan ng mga drum ay siguradong malaki na yung nagawa namin tingnan. Hindi madali ang paggawa ng ganitong klase ng project lalo na kung first time palang gumawa ng ganitong klase ng bangka. Ito na pala yung makina na magiging kapalit ng makina namin. Pinagpalit ito ni tatay dahil hindi niya mahila dahil matigas ito. At dahil nga bago ito at malulugi siya, nagdagdag kami ng 2 manok. 12 HP pala yung dala niyang makina at yung sa amin ay 8 HP lang. Pinagpalit talaga namin yung makina namin dahil kailangan din talaga namin na malaki ang power. Parehas lang pala ng tatak yung makina namin at yung kapalit. Pwede na talaga sana ikabit dito sa bangkang ginagawa namin.